Nakaraang buwan, lubhang nabahala po tayo sa mga nagsilabasang mga video at post sa social media na mayroong swimming pool at ilang konkretong cottages sa isang resort na itinayo sa pagitan ng Chocolate Hills na idineklara ng UNESCO bilang kauna-unahan at natatanging global geopark sa Pilipinas. Bukod pa rito, kasama din ang Chocolate Hills sa protected areas sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System Act. Kaya naman labis ang ating pagkadismaya nang makita natin na may mga istruktura pala na itinayo doon mismo sa Chocolate Hills na maaring makaapekto sa likas na yaman at ganda ng lugar. Kaya agad po tayong nag-file ng Senate Resolution number 967 dahil gusto nating malaman kung bakit pinayagang mag-construct ng mga konkretong istruktura sa Chocolate Hills sa kabila ng pagiging protected area nito. Umaasa po tayo na sa hearing na ito, magkakaroon tayo ng sagot mula sa DNR, PAMB, BEMO, PENRO at LGUs at maipaliwanag nila kung bakit nagkaroon ng construction at nabigyan ng permit ang mga resorts kahit na protected ang status ng Chocolate Hills. Maganda rin na tignan kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga LGU para mapangalagaan itong mga protected areas natin. At kung aligned, harmonized at complementing sa kani-kanilang comprehensive land use plans, ang no-build zones, protection zones at buildable areas susog sa unique physical and geographical character ng isla ng Bohol at in line with the protection of the province geological heritage. Hindi po natin layon ang magturuan dito, but we want to know where the policy gaps are, the gray areas in laws and ordinances, the failure in coordination and implementation, and why mandates were not faithfully carried out. Bilang mga tagapagpangalaga ng kalikasan, hinihikayat ko po ang lahat na magbigay linaw at paliwanag tungkol sa kani-kanilang mga mandato at responsibilidad. Hanapin kung saan meron na pagkukulang sa mga ordinansa at batas. Alamin kung tama ba ang pagkakaintindi sa mga polisiya. Bigyang solusyon ang mga tampok at tawag pansing problema. At magkaisa ang lahat na may iisang layunin at paninindigan na protektahan ang ating kalikasan at mga likas na yaman. Our Chocolate Hills are more than just a tourist destination. It is a UNESCO site and a protected area. It deserves to be taken care of because they play a crucial role in our conservation efforts, utilization and management of our natural genetic resources. Being a globally recognized UNESCO Geopark and being at the forefront of efforts to conserve, restore, and heal the environment, the Chocolate Hills provide the template and guide for LGUs on how protecting and conserving natural treasures can translate into meaningful gains for our people and country. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Senator Binay. Before we acknowledge Senator Bato de la Rosa, I just want to acknowledge the virtual presence of Senator Bongo. Thank you very much. We now hear from Senator Bato de la Rosa. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga sa ating lahat. Davao and Bohol are for the longest time, popularly known as Mount Apo and Chocolate Hills, which are often reflected in the pages of our textbooks. During our plenary sessions, I am affectionately addressed by my dear colleagues as the gentleman from Davao and Bohol. I take this not only with honor and pride, but also with the responsibility to keep myself, like the above-mentioned natural land formations, in highest standards as a public official. Linggo bago natin gunitain ang Semana Santa, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makauwi sa hometown ng aking ina sa Antiquera, Bohol. Sinamantala ko na rin po ang pagkakataon na silipin ang resort sa gitna mismo ng Chocolate Hills na kamakailan lamang ay naging laman ng mga balita. Kumpirmado
Naroon nga po ang resort sa pusod ng Chocolate Hills. The Mount Apo Natural Park, on the other hand, hit so close to home. I grew up in Santa Cruz, Davao del Sur, at seeing Mount Apo towering upon Davao region continually watching over us. Umasa po ako na sana'y mabigyang linaw ang ilang mga isyu na ating didinggin ngayong araw. Ano po ba ang ating mga namamayaning polisiya o prevailing policy hinggil sa paggamit ng ating mga public domains? Mula pa po nung ako'y bata hanggang magsilbi ako bilang sundalo at mamalagi ng mahabang panahon sa kabundukan at paanan ng Mount Apo, nagkaroon po ako ng pag-unawa na tayong mga tao ay nakikiraan lamang sa mundong ito. Hindi maikakaila na may hindi mapapatid na ugnayan ang kalikasan at tao. I wish to hear from our resource persons in the course of this hearing, ano ang mga gagawin natin upang masiguro natin ang tunay nating naaalagaan ang ating mga likas na yaman, proactive, not reactive. Our national monuments and protected areas must unite us, not divide us. May mga nababasa kasi akong komento, Madam Chair, na nagsasabing, ang mga bulanon ra ang nakahibalo kung unsa ang maayo para sa Bohol. Meaning only the Boholanos know what is truly good for Bohol. Parallel to that, others might also say that only those from Davao City, Davao del Sur, and Cotabato province know what is best for Mount Apo. But I disagree, Madam Chair, very strongly. Issues like environmental protection and biodiversity requires and demand a unified approach. Hindi pwede dito ang idya-idya, aho-aho. Sa Bulanon pa. Kung sa Tagalog, kanya-kanya. Magkakaisa tayo dapat dito. Thank you, Madam Chair, for calling this hearing, as well as my colleagues for heeding the urgency of these matters. As a Bulanon and Dabaonon, but most of all, as a Filipino, I am deeply grateful. And kalimutan ko pala bagitin, Madam Chair, yesterday, I was also invited by the good Secretary of DNR, Secretary Luisaga, to join his team. Nag-inspection rin kami doon sa Mount Apo National Park. Kahapon lang po. Yun lang, Madam Chair. That's all. Thank you. Thank you, Senator Bato de la Rosa. We now recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual, hindi ko alam kung kailan nilabas ito, na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my exposure, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na na-issue ng ECC.
But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves. Base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ko kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi ba kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Masungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po marisulba-risulba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun, kasi hindi lang nga Tito Vic and Joey ngayon eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my other questions later. Thank you very much, Senator Tulfo. We recognize Senator. Thank you, Senator Villar. Maliwanag po sa ating ginawang batas dahil ako po yung principal author ng INIPAS na sakop po ito at kayo po ang nag-sponsor sa floor. Kung maalala po ninyo, nung 2018 na sinusponsor nyo to, tinanong ito sa floor. Kaya natin linagay sa INIPAS law at babasahin ko. In the development of the CLUPs and the barangay development plans up to the barangay level, due consideration shall be given to the intended for conservation and biodiversity, as well as the objectives for protected areas to keep human habitation and environmental conservation in harmony. Hindi po natin linagay na gusto natin ito para sa kabuhayan, na kumita, ang mga tao. Linagay po natin habitation, environmental conservation
in harmony with the principal objective of biodiversity conservation. Hindi po kaya at nararapat sabihin ng DNR kasi sinabi naman nyo kasi may presidential proclamation nung panahon ni GMA Kasi pwede naman alienable and disposable kasi pwede nang patituluhan. Maski na may titulo dahil dapat ang prioridad ay konserbasyon at proteksyon. At yan ay kino-conserve at pinoprotect dahil magugunaw na ang mundo sa init at sa baha dahil sa pagwawalang bahala sa ating mga batas ay mali po ang inyong interpretasyon ng aming ginawang batas. Alam ko po yun dahil ako po ang principal author. Alam po ni Senator Villar, siya po ang nag-sponsor nito. Yun po ay pinag-usapang masusi. Kaya hindi po nyo kayang gamitin ang AMD na reason. May titulo may titulo? Maski ano na lang gagawin, respetuhin ang biodiversity conservation. Pakisagot po ng mga nananagot ang aming katanungan. Hindi PowerPoint ang sagot, salita. Iintayin ko po, Madam Chair. Thank you, Senator Ligarda. I just want to acknowledge the presence of Senator Tolentino, and we will ask Chair. ASEC Gilbert Gonzales to answer. Madam Chair, siguro bago sumagot si Asa Gonzales, can we ask LRA or maybe they can submit yung mga titled, hindi ba to lahat agricultural? Good morning, Madam Chair. Good morning, Your Honors. Based on our records, there are about 5,652 titled properties in the area, equivalent to about 7,860 hectares. So yun po yung titled. And we agree po with the Senator Ligarda po that while the lands are titled and it's proof of ownership, the owners cannot exercise absolute rights over the property, and they must be subject to the restrictions in law. Kasi di ba usually sa title may nakasulat kung agricultural? Opo. Ito bang itong 7,000? We have no information yet, Your Honor, but we can submit Yes, later can you on. please submit to the kinds of committee? titles, because we Yes. have patents and CLOAs over it. Yes. Yes, Your Honor. Thank you. Ano yan? Agricultural yan. Pag hindi tinaniman yan, babawiin ng DNR, ng DAR yan. Yes, Madam Yan ang Chair. rule ng DAR. Yes, Madam So Chair. if you are a CLOA beneficiary, you have to plant. Otherwise, pwedeng bawiin ng DAR from you. And Yes, admin, Madam you have that data. Kung alin doon yung We can CLOA. collate it, Okay, can you submit to the committee? Yes, we will, Thank you. Your Honor. Now we Okay. recognize ASEC Gonzales. Yes, ma'am. Ma'am, before I continue my discussion, I'd like to suggest po to allow Region 7 to present or I don't want na yung PowerPoint. Di, ma'am, presentation. Ba't hindi mo sagutin ng Ma'am, answer? there- Sabi ni Senator Ligarda, ayaw na namin ng presentation, gusto namin answer. Yes, ma'am. De, kung meron Lalo kayong nagdidiin pag nagpe-presentation kayo kasi nakikita pa yung depekto nyo Ma'am, thank you, madam. Ang purpose lang naman po, that's why we're requesting, because there's a lot of details po dun sa Eh di sabihin mo sa akin presentation yung that can details. enlighten Sabihin mo. the committee on the Sabihin mo yung details. concerns. Sige po. Ito po kasing proposed Captain's Peak Garden actually was requested for the inclusion of their intent to secure public clearance, one of the agenda of the, based on our record, agenda in that special meeting that was called on February 15, 2018. Actually, nagkataon po na during this time, hindi po ako present during the PAMBI meeting. I was on an official travel in Baguio. We were attending the launching of the Task Force Mining Challenge, as well as the launching of the Environment Center of the Bakit mo Philippine Metal. ini-schedule na wala ka? Diba? Di ba? Kasi na-schedule naman po Ay, yun talaga nako, nauna yung ay, ano. nako. But just so happened Parang that- ano naman yan. Nagkataon naman yan. Ako, pag wala ako, hindi ko na ini-schedule. Baka Hindi. kung ano gawin eh. Yes, ma'am.
Provided naman po kasi sa... Tanungin mo kay Director Kaankan, pag hindi ako, hindi walang mai-schedule. Kasi baka kung pag-alis ko, kung ano-ano gawin. Ma'am, it has been the common procedure po kasi Naku, that in it's the not a case... common procedure. in Kung case- talagang baka nga umabsent ka para maipasa eh. Hindi naman po, ma'am. Ay, nako. Actually po, yung Madam Chair, the- Madam Chair, siguro in light of dun sa statement ni Asek Gonzales na it's a common practice. Hindi sa na- practice, ma'am. It's a No, but- procedure as stipulated in the Yeah, IRR. but I think baka Yusek Adobo, there's a need to correct that common procedure na wala yung chairman. Or, Sige ma'am. This baka daw you that- need to tighten mayroon kaming- that procedure. If I may be allowed by the chair, mayroon kasi kaming Department Administrative Order saying that when a quorum is had and the presiding officer, as designated by law, is not present, they can elect, the members Katulad present can nito, elect a ang presiding member ng officer. PAMBI, puro barangay captain, pinabayaan nyo. Aming pong, we will revisit our puro procedure, ma'am. barangay captain. Si Yusek Adobo, baka there's a need na pag wala yung taga-DNR na member ng PAMBI, baka hindi pwedeng magkaroon ng, Sige po, baka ma'am. hindi pwedeng magkaroon ng hearing. Baka it can be just a policy. Yes, Madam Chair. We will revisit our Department Administrative Order on this matter. Madam Chair. Yes? Madam Chair. We recognize Senator Legarda. Salamat po. Sa aking pagkaintindi sa sinabi ng PAMBI Chair at the time, who's now Asek Gonzales ng DNR, absent siya o wala siya nung na-approve. Alam po natin na ang pag-approve ng isang paggamit o zoning ng proyekto sa isang protected area ay hindi lang pong isang meeting. Yan po ay parang ating batas, marami pong hearing at syempre, maski wala po yung chair na DNR Regional Director, meron pong minutes of the meeting kung absent siya noon, isasangguni at kung ayon sa kanya ay hindi tama yon, ay hindi naman po matatapos yung proseso para po sa pagtayo ng resort. 6 na taon na po nakaraan, so gusto kong mas maliwanagan. Hindi po pwedeng 1 day absent, inapprove ng PAMBI, walang alam ang PAMBI chair, ang DNR, at nagtayo na lang sa walang kaalaman. I cannot believe that the absence of the PAMBI chair, who's the regional director at the time, will allow it to happen and did not know what was going on under his or her, his nose and eyes at the time. I cannot believe that. Otherwise, Madam Chair, babaliwalain ng lahat, hindi lamang ng DNR, ng buong bureaucracia, ang ating mga batas. Pagsasabihin, absent ako noon eh. And we will just leave it at that. Absent ako noon, so wala akong kinalaman doon. At saka ang miyembro ng PAMBI ay hindi ko naman kilala or hindi nagsumite, overruled ako, may quorum, yun na lang, ganun na lang. Hindi po, ayon po sa batas na sinulat po nating lahat at inisponsor po ninyo, Madam Chair, ay mananagot dapat ang implementing agency. That is the reason why we put a PAMB, a Protected Area Management Bureau. Kaya nga ang tinalaga natin na chair ay yung Regional Executive Director para mag-alaga for biodiversity conservation, not for hotel management. Kasi kung gusto namin ng puro kita at hotel management, ay sana yun ang linagay namin sa batas. Kaya, maari po ba, ay dinggin ko ng muli ang mas madetalyang sagot ng nagbigay ng pahayag kanina tungkol sa pagbigay ng permiso sa Captain's Peak sa ating protected area Chocolate Hills. Thank you. Banggitin rin po ang pangalan ng ibang miyembro ng PAMBI at the time. And this question
please, goes for Davao as well and all other protected areas we will see because we have to see accountability. Hindi po pwedeng puro PowerPoint ang sagot sa ating mga tanong or wala ako dun, absent ako nun. I'm sorry. Thank you, Madam Chair. If you would see the list of that day, they are all barangay captain. And presiding officer is barangay captain also. Walang thank- iba. Oo. Yes. If you Thank see you, Madam Chair. the list Yeah, of yeah. na nagbigay. So maybe ASEC Gilbert Gonzalez can explain this. Yeah. Pakipaliwanag po. Thank you. Yan nga po ang situation po natin in the membership and composition of the PAMBIS. Mostly each barangay is represented as it is covered by the entire area of the protected area. So kaya karamihan po ng ating PAMBIS, majority po ng composition are barangay captain as stipulated naman po yan sa batas. Kaya kung dito po sa Chocolate Hills, kung hindi po kakaiba na yung mga members ng PAMBI ay karamihan ay barangay captain. Do anything? Nakita mo nang puro barangay captain to, you didn't do anything. Di ba, gani? Ma'am, if you let me explain. Bakit lahat kayo absent? Ang natira lang barangay captain. Well, actually, ma'am, we have records na in that special meeting, hindi naman garden pick lang ang agenda. Tuloy itong special meeting na to kung puro barangay captain to, what will we profit out of it na wala man lang nakakaintindi? There's no urgency. Bakit ginawa to? Parang ako, para i-allow mo to, may intent kang gawin dito. Ma'am, if I may, Puro barangay captain to. ma'am, if I may explain. Alam mo, further. sa amin, ang PAMBI, merong tawag doon, yung NGO, na mga may sinabi. Bakit ito, puro barangay captain? Nakakapagtaka, Ma'am. walang nangyayaring ganito. Ma'am, if I may explain further, ma'am. Hindi naman ho siguro natin masasabi na walang kaalaman yung mga barangay captains. Ang PAMBI clearance ang isang puro barangay captain. That's a very important decision, di ba? Bigyan ng PAMBI clearance yung isang magtatayo, which is really against the principle of tawag dito, protected area. Tapos biglang nung day na yon puro barangay captain ang nagbigay, wala man lang kayo doon. Parang hindi na dapat natuloy ito. Hindi na ito dapat natuloy.